Nang malaman ni Light na si Kaido ay isang inapo ng isang master, kaya sinabi niya kina Namo at Gold na may pagbabago sa plano at ang una niyang balak ay patayin lang si Kaido, pero ngayon gusto niyang dalhin ito pabalik sa kailaliman at pilitin itong ilabas lahat ng posibleng impormasyon mula sa ulo nito. Naiintindihan iyon ng dalawa kaya't sinabi nila na sila na ang bahala kay Yani habang abala si Light kay Kaido. Pero para kay Yani ay hindi patas na pinag-iisa sila laban sa kanya dahil hindi naman siya mandirigma at gayunpaman, may nakahanda siyang plano para sa ganitong sitwasyon. Ipinakita niya ang dalawang alipin na nasa likuran niya at nagsimula ang mga ito na magbago ng anyo, na ibinunyag na sila ay resulta ng human-monster hybrid experiment ni Yani at nagsimula siyang magmayabang kung paano niya pinagsama ang tao at halimaw, upang malalampasan ang natural na limitasyon ng kanilang mga katawan at sana mas marami pa sana siyang nagawa. Subalit kailangan ng napakaraming tao na gagawing lab rats para makagawa ng matatag na hybrid, kaya balak pa niyang manguhan ng mas maraming tao para pag-eksperimentuhan kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Nandidiri sina Nemo, Gold at Light sa ginawa ni Yani pero mas nakakatakot pa doon ang katotohanan na nakilala ni Light ang isa sa mga ito. Siya ang lalaking nakilala niya noon sa bayan at pinagsisisihan niyang hindi niya ito naligtas bago mapasailalim sa mga nakakabaliw na eksperimento ni Yani. Pero wala na siyang magagawa para iligtas ito ngayon kaya't hiniling ni Light kina Nemo at Gold na tapusin na ang paghihirap ng mga nilalang na iyon. Madali namang hiniwa ni Nemo at Gold ang mga katawan ng mga hybrids upang wakasan ang kanilang pagdurusa, pero nananatili pa ring mayabang ang mukha ni Yani at sinabi niyang hindi pa sila nananalo. Dinisenyo raw niya ang mga halimaw para muling mabuo anuman ang pinsalang matanggap nila, kaya kailangan nilang gumawa ng higit pa kung gusto nilang mapatay ang mga ito. Nagsisimula ng kabahan si Light para kina Namo at Gold, pero wala siyang oras para tingnan sila dahil patuloy na nagpapasabog ng sword blast si Kaido at sinubukan pa muli ni Nemo at Gold na hiwain ang mga hybrids, pero anuman ang gawin nila ay muling nabubuo ang mga ito. Tinatawag naman sila ni Yani na mga hangal dahil iniisip nilang kaya nilang talunin ang kanyang mga nilikha. Sawang-sawa na sina Nemo at Gold sa walang tigil na salita ni Yani at ayaw na rin nilang pahabain pa ang paghihirap ng mga kawawang tao, kaya nagpasya silang gamitin ang kanilang espesyal na galaw para tapusin ito agad. Binalutan nila ng mana ang kanilang mga sandata at sabay na winasiwas ang mga hybrids. Muli na namang nangungutya si Yani dahil naniniwala siyang hindi posible para sa kanila na patayin ang kanyang mga halimaw, pero napansin niyang hindi na bumabangon ang mga ito at halatang patay na. Natarante siya dahil hindi niya matanggap na ang bunga ng kanyang pananaliksik ay naglaho lang ng ganoon kadali, ngunit habang nakatayo siya sa abo ng mga biktima ay dumating si Namo mula sa likuran at sinipa siya sa bayag, upang hindi na niya kailangang pakinggan ang wala niyang kwentang mga salita. Samantala si Light ay matagal nang inuubos si Kaido gamit ang kanyang mahika, at sa tuwing may atake na halos tumama kay Kaido ay makikita sa mukha nito ang matinding takot at natutuwa si Light dito dahil kanina lang ay nagmamagaling pa si Kaido. Tumanggi naman si Kaido na hayaan ang isang walang silbing tao na hamakin siya, kaya tumayo siya muli at inactivate ang ultimate form ng banal niyang espada, pinahiran ito ng iba't ibang uri ng mahika at pinalawak ang abot ng mga atake niya. Si Light ay medyo humanga dahil mukhang napaka-versatile ng espada, pero kahit gaano pa ito kakul tingnan ay sobrang pangit ng atake ni Kaido kaya hindi niya matamaan si Light kahit kailan at nagsimula siyang magreklamo na duwag si Light dahil iniilagan nito ang mga atake, at sinabi niyang patay na sana si Light kung tumama lang siya ng isang beses. Pero iyon nga ang dahilan kung bakit umiilag ang isang tao sa atake. Gayunpaman ay nagpasya si Light na pagbigyan ng kaunti si Kaido kaya't tumayo siya nang hindi gumagalaw at iginiit dito na ibigay ang pinakamalakas nitong atake. Iniisip ni Kaido na nasisiraan na ng ulo si Light pero hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito, kaya itinaas niya ang espada at tumalon sa ere para makapagbigay ng malinis na tama kay Light at tumama naman ang espada, pero halos wala itong naging epekto. Hindi makapaniwala si Kaido sa nangyari dahil imposibleng kayanin ng isang tao ang direktang tama mula sa Grandas at para lalo pang ipakita ang malaking agwat ng lakas nila, sinabi ni Light na maaari siyang magpatuloy kung gusto niya. Nagbigay si Kaido ng sunod-sunod na mga palo kay Light at bawat isa ay walang nagawang pinsala, hanggang sa nagsawa na si Light sa pagpapatama nito at winasak ang enchantment ni Grandies at pagkatapos ay sinuntok niya si Kaido sa tiyan at sinuntok ito sa mukha, dahilan para lumipad ito palayo.
Nang tumigil na sa paggulong si Kaido sa lupa ay basag ang mukha niya at nakatayo si Light sa harapan niya nang nakakatakot ang dating. Sinabi niyang marami siyang tanong para kay Kaido kaya hindi niya muna ito papatayin hindi hanggang sa danasin muna nito ang sakit na mas malala pa ng maraming beses kaysa sa ibinigay nito sa lahat ng mga biktima niya. Alam ni Kaido na hindi nagbiro si Light at wala siyang paraan para makalaban pa kaya't napilitan siyang magmakaawa para sa buhay niya. Binanggit niya kay Light na galing siya sa Elven Nation at dati siya ang susunod na magiging kapitan ng White Knights, kaya ibibigay niya kay Light ang anumang impormasyon na gusto nito basta't pagkalooban siya ng awa. Mukhang sobrang kaawa-awa si Kaido ngayon at lalong nainis dito si Light dahil kanina lang ay tinatawag niya ang sarili niyang legendary hero, pero ngayon napakadaling sumuko at ang isang bayani ay dapat nakikipaglaban hanggang sa huli para sa kanilang paniniwala, kahit pa hindi pabor sa kanila ang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng kaabangan ni Kaido at hindi niya man lang kayang gawin iyon at kung tutuusin, sina Elio, Gimra at Wordy ang mga tunay na bayani dahil hinarap nila sina Kaido at Yani para protektahan si Mire kahit alam nilang wala silang laban. Humingi ng paumanhin si Light sa mga bangkay ni Gimra at Wordy dahil hindi niya sila nailigtas, pero sinabi niyang gagawin niya ang lahat para mabuhay si Elio kaya't babalik sila agad sa kailaliman. Biglang nagsalita si Kaido at nagtanong kung ano ang mangyayari sa kanya. Ipinaliwanag ni Light na isasama rin niya si Kaido at Yani pauwi dahil marami siyang tanong na kailangan nilang sagutin at ilang sandali pa ay inactivate ni Light ang teleportation magic niya at nang imulat ni Kaido at Yani ang kanilang mga mata, nagulat sila na nasa ibang lugar na sila. Hindi makapaniwala si Yani sa nangyari kaya tinanong niya si Light kung nasaan sila. Iginiit ni Light na nasa pinakamalalim na bahagi sila ng abyss ng dungeon at natarante si Yani nang malaman niyang mula pa sila sa dungeon ng Diz at napunta rito sa abyss dungeon, pero hindi niya maintindihan kung bakit sila dinala ni Light dito. Sinabi ni Light na ito ang kanyang tirahan, pero tumanggi maniwala sina Yani at Kaido dahil imposibleng may tao na gustong tumira sa pinakamapanganib na dungeon sa mundo at pagkasabi nila nito, agad na tinadyakan ni Nemo ang likod ni Yani dahil sa pagdududa nitong nagsisinungaling si Light. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang iba para tingnan kung ano ang pinanggagalingan ng kaguluhan. Masaya ang lahat na bumalik si Light upang dalawin sila pero nagtataka sila kung bakit niya dinala ang dalawang pangit na elf. Ipinaliwanag ni Light na ang dalawang ito ay mabibigat na kriminal na nagsagawa ng malupit na eksperimento sa mga inosenteng tao, na nagresulta sa pagkamatay ng marami at kabilang na ang dalawang kaibigan ni Light. Pero mayroon silang impormasyon tungkol sa kung ano ang isang master kaya't ipinagpaliban niya muna ang pagpatay sa kanila. Pagkarinig ng apat sa ginawa ni Kaido at Yani at nagsimula silang titigan ang dalawa ng may pagnanais na pumatay at pinag-uusapan ang iba't ibang paraan kung paano nila mapapahirapan ang mga ito bilang kapalit sa lahat ng kasalanan nila. Inaasahan na ni Light ang ganoong reaksyon pero nilinaw niya na hindi nila pwedeng patayin ang dalawa hanggat hindi nila nakukuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga master. Sumang-ayon naman ang lahat na magpigil kung iyon ang gusto ni Light. Samantala ay hiniling ni Light kay Gold na ayusin ang pagpapagaling kay Elio, at gusto niyang sumama si Namo sa kanya dahil balak niyang bigyan ng maayos na libing sina Gimra at Wordy. Paalis na sana siya nang biglang nagmakaawa si Yani at kinausap si Light na huwag siyang parusahan dahil kasalanan daw ito ni Kaido. Pero sinisi naman siya ni Kaido dahil si Yani raw ang nagsabi sa kanya na matutulungan siya nitong malampasan ang pisikal na limitasyon, kapalit ng pagtulong sa pagkolekta ng mga taong gagawing eksperimento. Nagumpisa silang magtalo kung sino ang may pakana ng lahat. Pinutol sila ni Light at nagtanong ng simple at noong nagyayabang sila na parang mga Diyos, pumapatay at nagpapahirap sa mahina na parang mga uod na kahit minsan ba ay nagpakita sila ng awa nang nagmakaawa ang mga ito para sa kanilang buhay. Nanigas sina Kaido at Yani dahil alam nilang kahit kailan ay hindi sila nagpakita ng kahit kaunting awa sa kanilang mga biktima. Sapat na ang katahimikan nila para kay Light kaya't sinabi niya na pareho rin ang magiging kapalaran nila, at wala na silang magagawa tungkol doon at makalipas ang ilang sandali. Nagising si Mia sa dagas at nakita niya si Light na nakaupo sa tabi ng kama niya. Tinanong niya kung ano ang nangyari dahil ang huli niyang natatandaan ay hinahabol siya ni Kaido. Sinabi ni Light na nagkataon na nakita nila itong hinahabol ng adventurer killers at muntik na siyang mahuli kaya't dinala nila ito pabalik sa inn para makapagpahinga. Sinabi rin niya na nailigtas nila ang buhay ni Elio at naagapan ang mga sugat nito. Pero nang tanungin ni Mia kung ano ang nangyari kina Gimra at Wordy ay wala siyang magandang balita,
Inabot niya kay Mia ang isang hibla ng buhok ng dalawa at ipinaalam na namatay sila sa kanilang mga sugat bago pa man siya makarating at lubos na nalungkot si Mia. Pero lubos pa rin siyang nagpapasalamat kay Light dahil kung wala siya ay siguradong hindi sila nakaligtas ng kanyang kapatid. Tumayo si Light upang bigyan siya ng oras para ayusin ang kanyang nararamdaman, ngunit nakaramdam si Light ng kaunting pagkakasala dahil sa mga panahong tulad nito ay napapaisip siya kung tama bang gamitin niya ang kanyang lakas para lamang sa paghihiganti. Kinaumagahan ay nagtungo si Light sa guild upang i-report ang insidente tungkol sa adventurer killers at ibigay ang lahat ng mahahalagang impormasyon, ngunit hindi niya binanggit na nasa kustodiya niya sina Kaido at Yani kaya't iniisip pa rin ng guild na nasa labas pa sila. Bilang gantimpala sa mahahalagang impormasyong ibinigay ni Light at sa pagligtas ng dalawang potensyal na biktima, siya at ang kanyang grupo ay opisyal na na-promote sa C-rank at maya-maya ay umupo si Light upang makipag-usap kina Mia at Elio. Tinanong niya kung ano ang plano nila ngayon. Ibinunyag ni Elio na titigil na sila sa pagiging adventurer at babalik sa kanilang bayan. Tinanong ni Light kung bakit nila gustong tumigil at dahil sigurado siyang makakahanap naman sila ng ibang party na maaaring salihan ngunit kahit totoo iyon, hindi raw tama na bumuo agad ng bagong party kaagad pagkatapos mamatay ni Gimra at Wordy. Bukod pa roon ay kailangan rin nilang iuuwi ang mga natira sa dalawa upang maidaos ang isang maayos na libing para sa kanilang mga minamahal na kaibigan. Naiintindihan iyon ni Light ngunit tinanong niya si Mia kung ano ang gagawin niya sa kanyang pag-aaral ng mahika, dahil iyon ang dahilan kung bakit siya naging adventurer para makapag-ipon ng pera at makapasok sa academy. Sinabi ni Mia na magpo-focus muna siya sa self-study at magsisikap ng husto upang sa susunod na magkita sila ni Light. Hindi na siya isang baguhan at pagkaalis ni Mia at Elio, nagpa siya si Light na bumalik sa Abyss upang tingnan ang kalagayan doon at pagdating niya ay sinalubong siya ni May at Ellie. Tinanong niya ang update sa kanilang investigasyon at ipinakita ni May ang isang file na naglalaman ng lahat ng impormasyon na nakuha nila mula kina Kaido at Yani. Lumalabas na ang mga inapo ng isang maestro ay mas mabilis umangat ang antas at may isang alamat na nagsasabing kapag napapabayaan ang isang maestro, maaari itong humantong sa pagkawasak ng buong mundo. Naging curious si Light kung gaano kalakas ang isang maestro para magkaroon ng kakayahang wasakin ang buong mundo ng mag-isa, ngunit sa kasamaang palad ay wala na silang ibang impormasyon at ang lahat ng nalaman nila ay mula sa isang pag-uusap ni Kaido at ng kapitan ng White Knights ilang taon na ang nakalipas. Kahit ginamit ni Ellie ang kanyang forbidden magic upang makuha ang pinakamarami mula sa alaala ay sobrang kulang pa rin ito kaya kakaunti lang ang nakuha nila. Tinanong ni Light kung ano ang kalagayan ni Yani at Kaido ngayon kaya't nagbukas si Ellie ng portal upang ipakita sa kanya at halatang para silang dumaan sa impyerno. Dahil wala na silang makukuhang impormasyon ay nagpa siya si Light na oras na upang alisin sila kaya't tumawag siya ng nilalang na tinatawag na Dead Man's Banquet at nilamon nito sina Kaido at Yani sa lubhang malupit na paraan. Ngayong tapos na iyon ay tinanong niya si Ellie kung kumusta ang isa pa niyang operasyon, masaya niyang sinabi na kompleto na ang lahat ng paghahanda at maaaring simulan ni Light ang paghihiganti kay Sasha anumang oras. Ngunit gusto muna niyang simulan sa pagdakip sa White Knights dahil ang lahat ng miyembro nila ay mga submos at hindi siya sigurado sa buong kakayahan ng mga ito. Ang vice captain ng White Knights na si Mikhail ay nakatakdang ikasal kay Sasha, kaya iniisip ni Ellie na magiging mabuting hostage ito at humanga si Light sa pagiging maingat ng kanyang plano. Samantala sa Elf Nation ay masayang ibinabahagi ni Sasha kay Mikhail kung paano niya ipinagkanulo si Light, kung paano niya itong pinilit na magmakaawa para sa buhay niya na may kaawa-awang ekspresyon at tila tuwang-tuwa si Mikhail sa kwento. Nais pa nga sana niyang personal na makita iyon, dahil minsang ipinadala siya upang burahin ang isang nayon ng tao at nagustuhan niya kung gaano kaawa-awang nagmamakaawa ang mga tao para sa kanilang buhay. Masayang-masaya silang dalawa habang pinag-uusapan kung gaano sila nasisiyahang makita ang paghihirap ng mga tao. Ngunit sa parehong oras ay naghahanda si Light upang ibalik kay Sasha ang lahat ng sakit at pagdurusang ibinigay nito sa kanya.